mabuti, tutuksuhin ka naman at pipigilin ka ni Satanas. Tingnan ninyo ang isang kasaysayang nasa Biblia. Pakinggan nyo lang po ito, mga kapatid. Maaring maganap ito sa inyo. Sa isang talata ng Gawa, Kapitulo 13, versikulo 7. Nakasama ng Prokonsul Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo at minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat si Elimas na manggagaway, sapagkat ganito nga ang pakahulugan sa kaniyang pangalan, ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Datapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay itinitig sa kanya ang kaniyang mga mata. At sinabi, "O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon?" Tingnan ninyo, isang prokonsul, mataas na tao sa panahon ng mga apostol, isang otoridad ng gobyerno. Ang prokonsul, nagnanais na makinig, pinatawag nga si Pablo at saka si Bernabe. Minimithi niyang mapakinggan ang salita ng Diyos. Ang sabi sa 13:7, minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Pero nung nagkakaroon na siya ng pagnanasang makinig, si Elimas naman na manggagaway, sapagkat yun ang kanyang pangalan ano ito, mangkukulam, manggagaway, humahad lang kay Prokonsul Sergio Paulo. Humahad lang, pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Nangyari po ito Mangyayari ito pwedeng sa inyo. Na pagka magnanasa ka ng tumanggap ng pananampalataya at ng salita ng Diyos, may kakasangkapanin ng demonyo para ikaw ay hadlangan. Maaaring magulang mo, maaaring hindi alam ng magulang mo na gawa ng Diyos yung ginagawa mo, akala niya masama, maaari kanyang hadlangan. Maaring asawa mo, maaring kapatid mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, o kung sino man. Kaya ngayon, aalimin po natin. Alamin nyo anong klase kayong tao. Kayo na po ang bahala, hindi ako pwedeng humatol. May babasahin lang akong salita para malaman nyo kung anong klase kayong tao, mga kapatid, na nakikinig kahit sa ampun lugar ngayon na nakakonekta sa atin. Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 13, at ang bersikulo ay 3. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinhaga na sinasabi, "Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa. At pagdakay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa, at pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Meron pong manghahasik o yung pagsasaka sa ating bansa. Ang tawag magsasaka, yung nagtatanim. Lumabas siya para maghasik ng binhi, magtanim. 4 ang nahulugan ng binhi. Yung ibang binhi nahulog sa tabindaan. Yung ibang binhi nahulog sa batuhan. Yung ibang binhi nahulog sa dawagan. Tapos yung ibang binhi nahulog sa mabuting lupa.
ang nagbunga yung nasa mabuting lupa. Yung 3 binhi na sayang. Kasi yung sa tabi ng daan, pagkahasik, nahasik yung binhi, dumating yung mga ibon, kinain, sabi nung 13:4. Tingnan nyo sa screen.